up guys? Chubo yung nga pala ulit King Happy. Tayo nga pumuli nagbabalik dito sa ating tutorial mga tol. So yun, for today's tutorial, turuan ko na kayo kung paano mag-edit gamit ang KineMaster. Alam ko mga tol, it's been a long time. Sobrang tagal na natin hindi nag-upload. And dapat last month ko pa i-upload nung KineMaster tutorial na to. But unfortunately, yun nga, na-operahan ako, nagkasakit ako, lahat-lahat. Ngayon may lagnat pa ako dito sa Aether, lahat kami masakit. So ay mga tol, gusto ko muna mag-sorry ulit dahil di ako nakapag-upload at hindi ko kayo na-update. Nga pala guys, please don't forget to like, comment, share, and subscribe bago natin sumulan tong video na to. Follow nyo rin IG ko. I-play mo yung intro. So alam ko, unang tatanungin nyo sa akin, Kuya King, may bayad ba yung KineMaster? Oo, meron siyang bayad. Kita nyo naman dito, ipapop up ko sa screen. Ang bayad niya is 279 monthly. So guys, tatanungin nyo ako, Kuya King, worth it ba kumuha ng KineMaster? Kung parati kayo nag-e-edit sa cellphone nyo, tapos hindi kayo, alam nyo, wala kayong desktop, pwede kayong mag-edit dito sa KineMaster. Pero syempre, bilhin nyo. Tulad nga na sasabihin ko, ulit-ulit, I don't tolerate piracy, kaya hindi ko pipiratahin tong product na to. Gagamitin natin to kahit may watermark, kasi goods lang, okay lang yon. Pero kung gusto nyo ng libreng KineMaster, bahala na kayo, search nyo lang sa YouTube. Let's start with the basics sa KineMaster kasi last time na nagturo ako ng Vegas Pro, ang dami nagtatanong paano po mag-add ng layer, paano po mag-add ng video, paano po mag-add ng music, paano po mag-add ng text. So, step by step natin gagawin yan dito sa KineMaster mga tol. So, let's start. Click nyo lang yung add na yan para maagawa kayo ng bagong project. 16:9. Okay yan. Yan yung ginagamit talaga usually ng mga vloggers. So, punta tayo dito. Click nyo yung media. Pagka-click nyo ng media, hanapin nyo yung video nyo dito. Yan, so goods na yan. Nakita nyo, nalapag nyo naman yung video nyo dyan. Tapos, itutur ko muna kayo dito sa mga presets or paano gamitin yung mga kung ano-ano dito sa KineMaster. Kasi bakit para nga hindi kayo malito-lito, diba? So, dito naman sa left side natin, meron tayong tinatawag na layer. So, Kuya King, ano po ba itong layer na to? Click nyo lang. Makakita kayo dyan ng media, effect, text, overlay, handwriting. Pag sa media, pwede kayo mag-add ng either isang video or isang photo. Pwede nyo rin gamitin dito yung green screen. Pero dahil gusto ko video din yung ilagay ko. Sige. Lagay natin yung lumang inedit ko dito. Lagay mo yan sa gilid. Bam. So yun yung pwede mong gawin pag nag-add ka ng media or ng picture dito. Try din natin mag-add ng picture para ma-explore nyo nga lahat. Photo. Selfie. Ayan, si X na lang kasama ko. Lagay mo yan si Gedli. Pwede yan. So, yun yung effect ng pag-a-add ng layer dito. Tuturuan ko kayo kung paano mag-pan crop, harap, pupunta doon. So, ay mga tol ngayon, tuturuan ko kayo. Tapos, dito naman sa pangalawa is, pwede ka maglagay ng effects. Basic effect, Gaussian blur. Pwede ka mag-blur. Kunwari, nakita yung plaka ng kotse mo. Pwede mong i-blur. Anytime, pwede mo siya i-blur. Kunwari, i-blur ko yan dito yung mukha ko. Habang i-play natin. Ayan. Mag-blur siya, kita nyo yung blur. Tapos, dito naman sa pangatlo is text. Siyempre, ang dami naglalagay ng text sa mga video nila. Na kunwari, vlog number A1, vlog number 52, vlog number 53, vlog number 54. So, lagyan lang natin vlog. Nasaan na yun? Vlog number 69. Yan, lagyan nyo lang dyan. Then, pwede nyo palitin, pwede nyo palakihin. Pwede nyo palitan ng font dito, pwede nyo i-trim split, pwede nyo palitan ng kulay, pwede nyo lagyan ng animation. Fade, para pumasok. Tapos, pwede nyo rin lagyan ng fade out animation para mag-fade. So, dito naman sa audio, dito naglalaro yung sinatawag natin na sound effects, music, paano ka maglalagay ng background music. Ito ang kinaganda sa KineMaster. What do I mean by that is, dito sa KineMaster, meron na sila mga built-in na sound effects. So, hindi na tayo maghahanap sa internet ng mga sound effects na ginagamit ng mga YouTuber. Ang dami dito, sound effects, door knock, lahat, ang dami dito. So mamaya tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay ng sound effects. Anyways, tuturuan ko kayo dito sa tutorial na to kung paano mag time rule, paano mag pan crop, at syempre paano maglagay ng sound effects. So first things first, i-click nyo yung video nyo kung gusto nyo siyang i-cut doon. Dahil kita nyo, ito hindi pa tayo nagsasalita dito. Wala pang nangyayari. So ay mga tol, ngayon punta tayo dito. Click nyo lang yung video nyo. Or pindutin nyo dahil nasa cellphone tayo. Click nyo yung trim split. Then split at playhead. Bam, tapos click nyo yung OK or yung check sa taas. Tapos click nyo lang yung trash can sa gilid. Mawawala na yan. So ay mga tol, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag time roll dito sa KineMaster. So ayan guys, kita nyo, meron tayong hang time doon. So madali lang, sundan nyo guys. Click nyo tong video.
tapos extract audio. Kuya King, para saan po yung extract audio? Guys, mag-extract audio tayo para makita nyo yung mga volume waves. Ito, kita nyo yung volume wave dito. Kapag flat yan, ibig sabihin, hang time yan or dead air or hindi kayo nagsasalita. So, click nyo yan. Trim split, split at playhead. Tapos, isa pa ulit dito. Click nyo, trim split, split at playhead. Okay? Tapos yung video, dahil hindi na split, trim split nyo rin yung video sa taas. Dapat guys, equal yan. Split at playhead. Tapos dito, trim split, split at playhead. Okay? Ito guys, sobrang dami ng hang time dito. Trim split, split at playhead. Okay? Tapos dito ulit sa dulo, trim split, split at playhead. Okay? Tapos ito ulit, trim split, split at playhead. Bam. So, ito na yung tricky part dito guys, no, na kapag dinilit mo kasi itong audio na to, mawawala siya. Pero kapag inuna mong i-delete yung video, may iwan yung audio. So, Kuya King, ano po ba ang tamang gagawin namin para hindi masama yung audio? Guys, click nyo muna yung audio, i-delete nyo, tapos i-delete nyo ng sunod yung video. Kita nyo na iwan yung audio dito, di ba? Ang gagawin nyo, click nyo yan, tapos delete nyo rin yung buong audio. Yes, ito ang buong audio na to, i-delete nyo. Delete nyo yan, tapos mag-extract ulit kayo ng bago. Extract audio, then goods na. Click nyo ulit yan, extract audio, isa pa ulit, extract audio, okay. Tapos, ulit, repeat natin yung step, delete, tapos delete nyo yung video. Ngayon, nagdikit na yung video na kinrap nyo para mawala yung hang time. Delete nyo ulit yung audio sa kabila, tapos lagyan yung extract audio ulit. Mabubuo na yan guys. Compare natin yung video kanina sa video ngayon. So ay mga tol, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag time roll dito sa KineMaster. So kita nyo naman, ang dami na nating nakat na time, ang dami na natin nakat na dead air, na hang time. So basically, ito yung mga ginagawa ng mga vloggers para hindi maging boring yung video nila. So yun lang guys, ganun lang kadali kung paano mag time roll dito sa KineMaster. So ulitin ko lang bakit pa natin ginagawa tong time roll na to. Like I said nga dun sa unang tutorial natin guys, para makat nyo lahat ng hang time ng dead air. Kasi syempre, kayo kung nanonood kayo, makikita nyo minsan na ang daming hang time, ang daming dead air. Gusto nyo tuloy-tuloy na nagsasalita yung mga vloggers na pinapanood nyo. Kaya kung kayo, kung aspiring vloggers kayo or kung vlogger kayo na gusto nyo gamitin tong KineMaster, advisable talaga na magta-time roll kayo. So ngayon guys, lipat na tayo sa pangalawang tutorial natin, which is yung paano mag-pan crop dito sa KineMaster. Yun guys, so nakat na natin lahat ng relevant parts. So simulan na natin paano ba tayo magpa-pan crop dito. Kita nyo tong cropping. Click nyo yung cropping na yan, tapos click nyo yung equal na yan. Kasi pag hindi equal guys, iba yung nasa start position, tapos iba yung end position. What do I mean by that is gagalaw-galaw pag pinan crop nyo yan guys. So click nyo yan, zoom nyo. Sa akin, balik sa inyo. Cropping. Balik. So guys, ngayon ito yung finished product natin sa pag-pan crop dito sa KineMaster. Ulitin ko lang sa inyo guys, paano po gawin yon. After nyo matrim, click nyo yung clip, tapos click nyo yung cropping, press nyo yung equal, zoom nyo, click nyo yung okay, goods na yan. So ito yung finished product natin guys. Zoom nyo sa akin, balik sa inyo, punta ka sa kaliwa, punta ka sa kanan, punta nyo sa akin ulit, punta nyo sa mata ko, punta nyo sa bibig ko, balik nyo. So, yun yung finished product natin ng pan crop guys. So, punta na tayo sa ating third and last tutorial natin guys, which is paano mag-add ng sound effects dito sa KineMaster. First things first, punta kayo dito sa audio. Tapos, meron ng mga nakasave na SFX as assets dito. Ito yung sinasabi ko ng benefits sa makukuha nyo kapag binili nyo yung KineMaster. Pagpunta nyo sa shop, sobrang dami yung choices na pwede nyong pagpilian kung anong gusto nyong sound effects. Ito, ang daming premium. Pag may nakita ko yung premium guys, ibig sabihin yan is magagamit nyo lang siya kapag binili nyo yung KineMaster. Ngayon, ito-download ko itong Door Slam. Download. Ngayon, okay na yan. Na-install na yan guys. Door Slam. Ngayon, ito guys, oh, ang dami niyang choices.
Pero itong door open gagamitin natin. So, paano maglagay ng sound effects dito? Kunwari nakapili na kayo, add nyo. Okay, zoom in nyo. Tapos hold nyo para madrag-drag nyo. So guys, ito na yung finished product natin. Zoom nyo sa akin, balik sa inyo, punta ka sa kaliwa, punta ka sa kanan, punta nyo sa akin ulit, punta nyo sa mata ko, punta nyo sa bibig ko, balik nyo. So ganun lang kadali guys paano mag-add ng sound effects dito sa KineMaster. Kung gusto nyo ng maraming sound effects dito sa KineMaster, bilhin nyo or i-import nyo yung mga sound effects na binigay ko sa inyo. Lagay nyo sa cellphone nyo para i-import nyo na lang dito sa KineMaster. Kuya King, paano po mag-import ng music sa KineMaster? Click nyo lang tong audio. Tapos, click nyo lang tong internal. Pero since wala akong audio dito sa cellphone ko, di ko makapakita sa inyo kung paano. So, that's it for today's vlog mga tol. Maraming salamat sa inyo. And I hope sana naturuan ko kayo kung paano gamitin tong KineMaster in a basic way. What do I mean by in a basic way is kahit sino maiintindihan nila. Alam ko maraming gustong mag-edit gamit yung phone lang nila, kaya ginawa natin to guys. So kung gusto nyo pang gumawa ako ng advanced tutorial dito sa KineMaster, comment down below nyo na sabihin nyo kung gusto nyo. Tapos pabuti natin ulit to ng 5k likes guys. Alam nyo naman. So ilang mga tol, maraming salamat sa inyo. Kung may mga katanungan po kayo, comment down nyo na lang din. At sa lahat na magpapa-shoutout, comment nyo na lang din yung pangalan nyo. Yan nga pala guys, ang mga i-upload ko sa mga susunod na 4 na araw or 3 araw is yung nagpunta ako sa Bangkok. And that's it for today's vlog mga tol. Maraming salamat. Icho Boy, ako nga pala ulit King FB, aka your family friend and content creator on the go. Maraming salamat sa inyo mga tol. Don't skip the ads. Peace! 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 Nga pala guys, ang next tutorial natin is paano gumawa ng thumbnail dito sa YouTube. So kita-kits.